Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga masugid na taga-subaybay ng ating mga kwento. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Bambi, isang witty, maarte at palabang bading kasama ang kanyang ina at 3 ampon. Ngunit mababago ang magulo, ngunit pamilyar niyang mundo nang bumalik mula Australia ang matagal nang nawalay na kambal na si Bella. Pero bago natin simulan ng kwento, shout out muna sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na kay Ma'am Arlene Malyari, Christine Cautivo, Jer Rosales, Fina Gonzalez, Elsie Magsino, Sara Mudafor, Rosita Brillantes, Janisha Barnes, Cherry Mendoza, at kay Miss Vicky. Napahinto si Bambi sa pagdampi ng makeup brush sa pisngi nang marinig niya ang boses ng kanyang inang si Delia mula sa ibaba. "Benjamin! Benjamin, bumaba ka nga rito!" sigaw ni Delia. "Tulungan mo ako sa mga pinamili ko!" Napapikit si Bambi at napahawak sa dibdib na parang inatake ng sama ng loob. Benjamin na naman. Para sa kanya, ang pangalang Benjamin ay tunog taong nagtitinda ng hollow blocks o naniningil ng utang sa palengke. Hindi yun bagay sa isang taong marunong mag-wing eyeliner. "Mama!" sigaw niyang pabalik habang hawak ang brush. "Ilang beses ko bang sasabihin? It's Bambi. B-A-M-B-I. Ang baho ng Benjamin, Mama." "Basta bumaba ka!" sagot ni Delia. "Kahit Cinderella pang pangalan mo, walang ibang bubuhat ng bigas." Humugot si Bambi ng malalim na hininga. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Maganda pa rin naman siya kahit stress. Pagbaba niya, sinalubong siya ng 2 sako ng bigas, 3 grocery bag, 1 kahon, at isang ina na mukhang handang manakal ng bading na sobrang ganda. "Mama," sabi ni Bambi habang nakatingin sa mga pinamili. "Namili ka ba o naghahanda sa apocalypse?" "Ang dami mo na namang sinasabi. Buhatin mo na lang," utos ni Delia habang hinihingal. "Ikaw lang ang lalaki rito." Suminghap siya sa sinabi ng kanyang ina. "Una sa lahat, male by birth ako pero fabulous by choice. Mama, hindi ako lalaki." Hinawakan niya ang sako ng bigas gamit ang 2 daliri. Naiinis man, inayos niya ang pagbuhat. Pero sa sobrang bigat, pahinto-hinto talaga siya. Napapaliyad siya at napapakapit sa pinto. "Ay!" tili ni Bambi. "May future pang bewang ko. Binabali na ng mga sakong to, Mama." Sa may pintuan, nagtatawanan ang 3 ampon ni Delia na para bang may libreng comedy show. Palagi siyang tripagtawanan, mga sampid lang naman sa bahay. "Kuya Bambi, ayusin mo kasi!" sigaw ni Toto, ang makulit na batang parang laging bagong gulong sa lupa. "Toto!" mataray na sagot ni Bambi. "Kung hindi ka tatahimik, ilalagay kita sa sako at ibebenta." "Bambi!" sabi naman ni Gwen na animoy palaging bida sa teleserye. "Yaya, ayusin mo ang pagbubuhat. Hindi kita pinapasweldo rito para mag-inerte ng ganyan." Sumabat din si Mimi na mukhang pinaglihi sa pusit. "Scientifically speaking, you should bend your knees to reduce strain." Napairap si Bambi at kinutusan isa-isa ang mga ampon ng kanyang ina. "Manahimik kayong lahat ah. Buhatin yung ibang pinamili ni Mama ron. Hindi yung nakaupo lang kayo dyan." Sa wakas, nabuhat niya ang unang sako papasok sa bahay. Hirap na hirap siya at napapikit. "Bilisan mo!" sigaw ni Delia. "Mama," hingal niyang sagot. "Wait lang. Kita niyong prinsesa ang anak niyo tapos pinagbubuhat niyo lang ng sako." Pagkatapos ng 2 sako, naupo siya sa sofa na parang bagong dating mula sa rescue mission. Agad siyang tumapat sa electric fan. Pagsapit ng hapunan, nagsalo silang lahat sa lamesa. May pritong galunggong at sinabawang gulay.
Inis na inis siya kay Mimi dahil ayaw kumain ng gulay. Alam mo, Mimi, babatuhin kita ng kutsara. Ang arte-arte mo Pasalamat ka, hindi niluto ni Mama ang mga kamag-anak mong pusit. Pangaasar ni Bambi kay Mimi. Sinamaan siya ng tingin ni Delia. Anak naman, eto talaga, palagi mo nalang inaasar ang mga bata. Tumawa si Bambi habang sumusubo. Sanay ng mga yan, Mama. Grabe din naman mga asar sa akin ng mga yan. Tumingin ulit si Bambi kay Mimi. Kumain ka na ng gulay, baka ikaganda mo pa. Bilis! Walang nagawa si Mimi kundi ang kumain ng gulay. Naiinis siya sa mga ampon ng mama niya. Pero aaminin niyang kahit papaano, nagkaroon ng sigla ang bahay nang dumating ang mga bata. Si Toto, anak ng dati nilang embalsamador na namatay. Si Gwen naman, pinaampun na ng nanay nito kasi hindi na kayang pag-aralin. At si Mimi naman na mukhang pusit, nasa bilangguan ng ama dahil nakapatay. Habang kumakain, nagsalita si Delia. Bambi, kararating lang ng 2 aayusan mo. Tinawag sa akin na may bago raw. Tumigil siya sa pagsubo. Patay o buhay? Malamang patay. Ano bang negosyo natin? Hindi ba at funeral service? Pumunta ka agad doon pagkatapos mong kumain para maayusan mo. Absent kasi si Kuning. Walang mag-aayos sa mga bangkay. Hinihintay na yun ang pamilya nila. Nagmadali siya sa pagkain. Kung nandun na ang bangkay, kailangan niya ng magmadali. Hindi niya naman talaga trabaho yun. Pero dahil bakasyon at hindi siya stress sa kurso niyang nursing, tumutulong siya sa funeral service na negosyo ng mama niya. Hindi naman talaga ang mama niya ang may ganoong negosyo. Ang stepfather niya lang na namatay noong bata siya. Tinuloy na lang ni Delia dahil alam na naman kung paano patakbuhin ang ganoong klaseng negosyo. Kuya Bambi, natatakot ka pa sa multo? Tanong ni Toto. Hindi, sagot niya agad. Wala namang magagawa sa iyong multo. Mas matakot ka sa buhay kasi may magagawa sila na maaaring makasakit sa iyo. Paano kung may multo sa kwarto mo? Tanong ni Mimi. Depende, sagot ni Bambi. Kung gwapo, welcome. Kung pangit, tsupi. Sanay na si Bambi sa funeral service nila. Habang ang ibang bata ay takot sa patay, siya naman ay lumaking may normal na tingin sa bangkay. Para sa kanya, customer lang ang mga ito na tahimik at hindi tumatawad. Kinagabihan, matapos niyang ayusan ang 2 patay, umuwi siyang pagod ngunit fresh pa rin. Isa sa sekreto ng kagandahan ay huwag hayaang manaig ang problema sa pores. Tahimik na ang bahay. Tulog na ang mga bata, ngunit may ilaw pa sa sala. Nandoon si Delia, nakaupo at nakatitig sa frame picture. Larawan niyo ng kanyang kambal na matagal nang nawala. Ang sanggol na dinala ng ama nila sa Australia at hindi na ibinalik. Parang walis na hiniram at hindi na isinauli. Huminto si Bambi sa pintuan. Kahit ilang taon na ang lumipas, may kurot pa rin yon sa kanya. Hindi niya man lang nakilala ang kakambal niyang si Belinda o masanay sila sa tawag na Bel. Mama, mahina niyang tawag. Hindi ka pa natutulog? Nagulat si Delia at mabilis na pinunasan ang mata. Hindi ako makatulog. Uminom lang ako ng gatas. Lumapit siya at tumabi rito. Tiningnan niya ang litrato ng 2 sanggol. Ang cute namin ni Bella. Sayang, ako lang ang nakita mo't nakasama. At sayang kasi bakit siya lang ang may pechay at ang papa ko ang daming ipapamana. Malaking batuta pa. Napatawa si Delia kahit basa pa ang mata. Minsan, iniisip ko, kumusta na kaya siya? Hindi ko naman kasi inasahan na may balak pa ang papa niyo na dalhin ang isa sa inyo sa ibang bansa. Nagulat na lang ako pagising ko. Wala na si Bella. Tahimik si Bambi sandali. Hindi niya kilala ang ama na may ibang lahi. Basta ang alam niya, may asawa na itong iba at ginawa lang kabit ang mama niya. Alam yun ni Delia, pero tinuloy pa rin.
Siya nga kasi ang kanyang ina na nagmahal sa papa nila ni Bella. Iniisip din niya yon paminsan-minsan. Kung kamukha rin ba niya si Bella? Kung maarte ba? Marunong bang magmahal sa pamilya o marunong lang mag-English? Iniisip niya kung paano ito pinalaki ng tatay nila. Malay natin, sabi na lang ni Bambi. Baka mayaman na siya. Baka artista. Baka kalbo. Natawa si Delia. Saan naman galing yung kalbo? Siyempre mama, nagtatampo ako no. Bakit nasa kanyang pechay? Baka mamaya mas maganda pa siya sa akin. Sabi mo, girl version ko siya. Bakit ako, boy version? Napatingin sa kanya ang ina at tumatawa pa rin. Hayaan mo na. Yan ang binigay ng Diyos kaya tanggapin mo na. Saka pareho kayong maganda sa akin. Mabuti nga hindi ka kinuha ng tatay mo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. O siya, tama na yan. Sambit niya habang tumatayo. Baka umiyak ako at pumangit pa. Tulog ka na mama. Marami pa tayong aasikasuhin. Hinaplos ni Delia ang pisngi niya. Good night, Benjamin. Nanlaki ang mata ni Bambi. Mama naman. Ngunit nakangiti na ito habang umaakyat sila ng hagdan. Maagang maaga pa lang, ngunit pakiramdam ni Bambi ay pang main character na agad ang kanyang aura. Nakatayo siya sa bakuran, suot ang lumang oversized shirt na sinadya niyang itali sa bewang para magkaroon ng shape. Hawak ang hose na para bang mamahaling garden accessory at hindi goma na minsan ang kinagat ng aso nilang si Peachy. Dinidiligan niya ang mga halaman ng kanyang ina. Mga gumamela, santan, oregano at ilang paso na hindi niya alam kung halaman pa ba. Hydrate my babies, sabi niya sa mga halaman habang marahang winawasiwas ang hose. Lumaki kayong fresh, huwag kayong tumulad sa iba riyan na tuyot ang flowers at hindi nadidiligan. Mainit-init na ang araw pero kaya pa. At sa kanya nakita ang dahilan kung bakit biglang gumanda ang umaga. Bumukas ang gate ng bahay sa tapat. Lumabas doon si Luis. Napahinto ang kamay ni Bambi sa pagdidilig. Napunta tuloy ang tubig sa paso ng sili hanggang sa umapaw. Pero wala siyang pakialam. Ang buong atensyon niya ay nasa lalaking palabas ng gate, na tila sinadya ng langit para subukin ang pagpipigil niya. Si Luis na kababata niya, kalaro at kaagaw sa text noon, at ngayon permanenteng laman ng kanyang private thoughts. Naka-jogging shorts ito, simpleng puting sando at rubber shoes. Pawisan na agad ng bahagya kahit hindi pa tumatakbo. At sa isip ni Bambi, may mga taong pinagpala talaga ng sobra. Hindi man lang patas ang distribution ng kagwapuhan sa mundo. Ay, ang sarap talaga niya, bulong niya sa sarili. Mabilis niyang inayos ang tindig. Hinila ang tiyan paloob at tinaas ang baba. Pagtingin ni Luis sa kanya, kumaway ito. Uy, Bambi! Ang aga mo na naman! Kumaway siya pabalik. Kahit sa loob-loob niya ay nagkakagulo na ang kanyang internal organs. Syempre, pinapakalat ko lang ang kagandahan ko sa mga halaman ng mama ko. Tumawa si Luis at lumapit ng kaunti sa bakod. Nakakatawa ka talaga palagi. Hindi agad nakasagot si Bambi. Delikado para sa kanya ang simpleng papuri mula kay Luis. Para yung candy sa batang bawal sa asukal. Pwede kang sumama minsan sa jogging, sabi ni Luis habang nag-iinat ng braso. Para exercise na rin. Halos malaglag ang hose sa kamay ni Bambi. Sumama? Sa jogging kasama si Luis? Magkatabi silang tatakbo. Baka hindi niya kayanin at hawakan ang kamay nito habang sila'y tumatakbo. Napangiti si Bambi. Pwede, pero warning lang kapag tumakbo ako, may humahabol na feelings. Napailing si Luis habang natatawa. Loko ka talaga. Mas makapal pa nga ang boses mo sa akin. Saka friends lang. Alam mo namang straight ako, Bambi. Sige na, taalis na ako. Baka malate pa sa ikot ko. Take care. Malungkot na sambit ni Bambi. Tumango si Luis at nagsimulang tumakbo sa kalsada. At si Bambi na natiling nakatayo habang pinapanood itong lumayo.
Ay nako, bulong niya habang nakatitig pa rin. Lord, kung hindi mo siya ibibigay, sana man lang kahit clone. Saka sino ba talagang para sa akin? Hindi naman siya engot. Alam niyang straight si Luis. Alam niyang barkada lang ang tingin nito sa kanya. Alam niyang kung may chance man siya, baka sa parallel universe pa yon kung saan kasing ganda siya ni Marian Rivera. Pero libreng mangarap. Wala namang tax ang pantasya. Sa isip ni Bambi, bigla niyang na-imagine. Siya at si Luis na magkasabay tumatakbo sa parke. Si Luis nahuhubarin ng sando at iaabot sa kanya. Siya namang mahihimatay pero graceful pa rin. Pagkatapos ay yayakapin siya ni Luis at sasabihing, "Ikaw lang palang kailangan ko." Napakagat siya sa labi. Hay! Grabing imagination na to. Bigla siyang natigilan nang may malakas na sigaw sa paanan niya. "Kuya Bambi, basa na ako." Napatingin siya sa gilid ng halamanan. Naroon si Toto. Nakaupo sa lupa at basang-basa mula ulo hanggang paa. May putik pa sa pisngi at hawak pa ang laruan nitong truck. Napalayo si Bambi sa fantasy at bumalik sa realidad ng sobrang bilis. Bakit nasa ilalim ka ng hose? Alaman ka ba? Kanina pa ako rito. Reklamo ni Toto. Hindi mo ako nakita? Siyempre hindi. Sagot ni Bambi. Una, maliit ka. Pangalawa, may mas magandang tanawin akong tinitingnan. Binasa mo ko? Sigaw ni Toto. Magsusumbong ako kay mama? Lumapit si Bambi at pinatay ang hose. Tumahimik ka. Baka ibuhol ko sa'yo tong hose na to. Hindi nagpatalo ang bata. Pangit ka? Napasinghap si Bambi. Aba, bata ka pa pero marunong ka ng magsinungaling ah. Sana hindi ka nalang inampo ni mama. Sinungaling! Patuloy silang nagtalo. Gayunpaman, tinulungan niya na itong maligo ng tuluyan. Nilalagyan niya ng shampoo si Toto nang lumabas si Delia. Nagulat siya nang makitang umiiyak ang ina. Mama, bakit? Ano nangyari? Hawak ni Delia ang cellphone at nanginginig ang kamay. Nakita ko sa social media ang accountant ng papa ninyo pati ng kapatid mo. Nag-message. Nag-chat siya. Sino? Tanong ni Bambi. Tumingin si Delia sa kanya habang namumula ang mga mata. Si Belinda. Ang Bella ko. Nag-chat siya at nangangamusta. Magbabakasyon daw siya sa Pilipinas at gusto niya raw tayong makilala. Hindi niya napigilang mapangiti. Nakaramdam siya ng excitement. Sa wakas, makikita niya na si Bella sa personal. Makakasama niya na ang kakambal niya na nawalay sa kanya sa loob ng maraming taon. Isang umaga, napahinto si Bambi sa pagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng mamahaling kabaong nang marinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa kabilang dulo ng shop. Anak! Tawag ni Delia habang may hawak na cellphone. Halika nga rito. May sasabihin ako. Nakaangat ang isang kilay ni Bambi habang hawak ang basahan. Sa tono pa lang ng boses ni Delia, alam niyang hindi yon simpleng utos para magwalis o magbuhat. May halong kaba at kilig yon. Lumapit si Bambi at bahagyang napairap. Mama, kung uutusan mo na naman ako mag-imbalsa mo, warning lang, hindi pang formally ng mood ko ngayon. Hindi yon. Nandiyan na naman yung embalsamador natin, sabi ni Delia, sabay kagat sa labi. Tungkol ito sa papa ninyo ni Bella. Natigilan si Bambi. Pakiramdam niya ay may kung anong malamig na dumaan sa batok niya. Ilang taon niyang naririnig ang pangalang Peter, pero parang alamat lamang iyon. Isang lalaking totoo, pero hindi niya naranasan. Isang ama na may mukha sa litrato, ngunit walang presensya sa kanyang buhay. Anong meron sa papa kong tinakbo ang kakambal ko? Tanong niya habang kunwari ay kalmado. Nakaalala na siya na may anak pa pala siyang iniwan dito. Umupo si Delia sa monoblock chair at marahang huminga. Nag-uusap na ulit kami. Matagal na. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Alam ko may hinanakit ka sa kanya,
Pero gusto kong maging open sa'yo sa nararamdaman ko. Nanlaki ang mata ni Bambi. So, hindi lang pala si Bella ang nakakausap mo. Pati siya, Mama. Baka mamaya gawin ka na namang kabit niyan. Hindi napigilan ni Delia ang ngumiti. Tumigil ka nga. Seryoso ito. Nangungumusta siya at gusto niyang makipagkita pag uwi niya. Biglang tumahimik ang paligid para kay Bambi. Excited ba siya? Oo. Galit ba siya? Medyo. Curious ba siya? Sobra. Pero parang hindi pa siya handang makita ang ama. Anong ibig sabihin ng pag-uwi niya? Tanong niya. Sumuliyap si Delia sa kanya. Mauuna si Bella. Susunod si Peter. Gusto raw nilang bumisita rito. Napahawak si Bambi sa dibdib. Okay lang sa akin ang kakambal kung may petray. Pero si Papa, wag na lang kaya. Mamaya, manggulo lang ang totoong asawa nun. Patay na ang asawa niya, mahinang sabi ni Delia. Napabuntong hininga na lang siya. Medyo may pagtatampo siya sa ama. Si Bella ay may buhay sa ibang bansa. Si Bella ay may ama. Samantalang siya, naiwan dito kasama ang nanay niyang lumaban sa buhay. Pero hindi rin naman kasalanan ni Bella yon. Hindi rin naman siya sobrang pinagkaitan. Minahal naman siya ng kanyang stepfather noon kahit sa saglit na panahon lang. Hindi rin sila gaanong naghirap dahil may mga funeral service business na naiwan nito sa kanilang mag-ina. Lumapit siya sa isa pang kabaong at pinunasan yon. Mama, diretsuhin mo ako. Gusto ka ba niyang balikan? Hindi agad sumagot si Delia. At doon, alam ni Bambi na oo ang sagot. Delia, grabe ka rin. Nagbablush ka pa rin sa edad mong yan. Hinampas siya ng kanyang ina. Anong Delia? Bastos ka talaga. Single na siya. 3 taon nang patay ang asawa niya. Nalulungkot na raw siya roon. Single na si Peter. Single na rin si Delia. Pagkatapos ng maraming taon, wala nang legal na hadlang. Wala nang ibang babae sa larawan. Wala nang lihim na relasyon, pero sa isip ni Bambi, hindi nabubura ng pagiging single ngayon ng mga magulang nila ni Bella, ang mali ng nakaraan. Mama, sabi niya ng mas mahinahon. Kahit sabihin mong malaya na siya ngayon, ginawa ka pa rin yung kabit noon. Napayuko si Delia. Alam ko naman yon. Nasaktan ako ng papa niyo. Iniwan niya ako at kinuha si Bella. Napatingin siya sa kanyang ina. Kita ni Bambi ang sakit sa mga mata nito. Pero batid niya na sobrang lambot ng puso nito sa kahit na sinong tao. Anak, sabi ni Delia habang lumalapit. Hindi ko pinipilit na patawarin mo siya. Tama lang, sagot ni Bambi. Kasi mahirap akong kausap. Pero gusto kong malaman mo na minahal ko siya at sa totoo lang, napabuntong hininga ito. Mahal ko pa rin. Napapikit si Bambi. Nakakainis ang nanay niya minsan. Masyadong tapat sa damdamin. Masyadong marunong magmahal kahit hindi deserve ng iba. Ang rupok ng pechay ma, reklamo niya rito. Patawa si Delia kahit may luha na sa gilid ng mata. Gusto kong maging masaya anak. Matanda na ako. Nagalit ako sa papa ninyo pero ayokong magsinungaling sa damdamin ko. Mahal ko pa rin siya at kung pagkakataon na talaga ito para magsama kami, wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba, Bambi. Tumayo si Bambi at naglakad papunta sa malaking salamin sa may receiving area. Inayos niya ang buhok kahit wala naman talagang dapat ayusin. Kapag magulo ang isip niya, nag-aayos siya ng mukha. Mas madaling kontrolin ang kilay kaysa emosyon. Sa refleksyon niya, nakita niya ang sarili. Kamukha kaya niya ang ama? Kamukha kaya niya si Bella? Makikilala kaya siya agad ni Peter? O titingnan siya nito na parang estranghero? Mama, masaya ka ba kung babalik sila? Tumango si Delia. Oo naman anak. Sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot na
Nasaktan ka ulit? Sandaling natahimik ang ina bago sumagot. Tinigil nito ang pag-aayos ng mga bulaklak. Natatakot, pero minsan anak, may mga taong kahit nasaktan ka na, gusto mo pa ring bigyan ng huling pagkakataon. Mga oras bago dumating si Bella. Maaga pa lang, gising na si Delia at paikot-ikot na sa kusina, sala at bakuran nila. Bambi, tingnan mo nga kung dumating na ang baboy. Sigaw ni Delia mula sa kusina. Bambi, pakicheck ang upuan sa labas. Bambi, pakiusap. Huwag kang humarang sa daan. Nakatayo si Bambi sa sala. Hawak ang tasa ng kape at nakatitig sa kawalan. Mama, ako bang anak mo o all-around stuff? Kota ka na sa akin, Mama. Kanina mo pa akong inuutusan. Natawa si Delia. Bilisan mo na. Alam mo namang hindi ko mauutusan ang mga kapatid mo. Napabuntong hininga siya. Minsan talaga, pakiramdam niya, isinilang siya para magsuot ng magandang damit habang inuutusan. Sa labas ng bahay, may mga taong nagtatayo ng tolda. May nag-aayos ng mga mahabang mesa, nagsasabit ng lobo, nakahain na rin ang mga pagkain. At may dalawang lalaking pinagtatalunan kung saan ilalagay ang lechon. Nanlaki ang mata ni Bambi nang makitang dalawang lechon ang nandoon. Isang itim na lechon at isang normal na lechon. Mama! Sigaw niya. Ang OA sa lechon ah. Nagpapakasal ka na? Lumabas si Delia na pawis, ngunit excited ang mukha. Welcome party ito para sa kapatid mo. Matagal ko siyang hindi nakita at napaghanda kapag birthday niya. Kailangan bumawi. Saka marami namang kakain kaya mauubos din yan. Hindi lang lechon ang mayroon. May pansit, lumpia, barbecue, cake, ice cream, kung ano-anong putahing ulam. At may tinawag pa itong banda na tutugtog sa hapon. Grabe! Putol ni Bambi sa sarili. Ako ang nandito buong buhay ko. Wala akong bandang ganyan. May kurot ng selos sa dibdib niya. Pero agad niya yung inalis. Bakit naman siya maiinggit? Noong 18 years old siya, kahit hindi siya babae, binigyan siya ng debo ng kanyang ina. Hinayaan siyang magsuot ng gaon. Ganon ka-supportive si Delia sa kanyang pagiging bading. Kahit pa palagi siyang tinatawag na Benjamin. Sa totoo lang, naiintindihan niya ang ina. Ilang taon itong hinintay si Bella. Ilang gabing umiiyak habang nakatitig sa litrato. Ilang beses nitong iniisip kung kumusta na ang kanyang kakambal. Pagkatapos ng tanghali, naglock siya sa kwarto para mag-ayos. Siguradong maganda ang kakambal niyang may pechay. Hindi siya papayag na magmukhang basahan. Binuksan niya ang cabinet at pinili ang paborito niyang damit. Bading siya pero hindi naman siya nagpapahaba ng buhok. Nagsusuot pa rin siya ng mga panlalaki. Pero minsan, trip niyang magsuot ng dress. Depende sa kanyang mood. Naglagay siya ng foundation, concealer at kaunting contour. Pati na rin ng eyeliner. Humarap siya sa salamin at inayos ang kanyang pink na polo at pantalon. Okay, ang ganda ko na. Mas okay siguro to kaysa mag-dress. Makikita ang mga bakat kong batuta sa airport. Sa totoo lang, kinakabahan siya. Paano kung sobrang ganda nga ni Bella? Paano kung natural beauty na hindi pinaghirapan? Paano kung pagpasok pa lang nito, ma-insecure ng lahat ng beauty cells niya? Pinisil niya ang sariling pisngi. Kalma, magkamukha kayo, girl version lang yun. Pagdating ng hapon, sumakay sila ni Delia sa van para sunduin si Bella sa airport. Kasama pa ang mga kapatid niyang ampon. Paano ba naman, excited na excited lang sa eroplano kahit hindi naman sasakay. Gusto lang makakita ng eroplano. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Delia. Kamukha ko kaya siya? Tanong nito kay Bambi. Mama, kambal kami, sagot niya. Kung hindi kami magkamukha, may problema. Iniisip ko kung anong ugali niya. Madaldal ba siya? Tahimik? Mahinhin? Napatawa si Delia.
pero halatang nanginginig ang kamay nito. Nakita yun ni Bambi at biglang lumambot ang puso niya. Sa loob ng lahat ng excitement at ingay, nanay pa rin itong naghihintay sa anak. Dito ba tayo? Ito na ba ang airport, Bambi? Tanong ni Toto. Bambi ang tawag sa kanya dahil ayaw niya namang magpatawag ng kuya. Hindi, nasa palengke tayo. Napanguso ang mga bata. Nag-abang sila sa arrival area. Nakataas ang leeg ni Delia. Halos tumalon sa tuwing bumubukas ang pinto. At nang lumabas si Bella, natigilan si Bambi. Parang may salamin na naglakad papalapit sa kanila. Pero sobrang feminine at ang ganda-ganda. Kamukha niya nga si Bella. Parehong mata, ilong, mga labi. Pero si Bella ay mahaba ang buhok, maputi, naka-beige trench coat kahit mainit. Nakasuot ng heels at may bit-bit na mamahaling maleta. Grabe, bulong ni Bambi. Ako nga. Napatingin si Bella sa kanila. Nang makita si Delia, napahinto ito at natakpan ng bibig. You must be my mom? At biglang umiyak si Delia. Bella! Belinda ko! Tumakbo ito palapit at niyakap ang anak ng mahigpit. Nakatayo si Bambi sa gilid at biglang namasa ang mata. Hindi niya inasahan na tatamaan siya ng ganoon. Akala niya magiging awkward. Akala niya maiinis siya. Pero nang makita niyang yakap ng ina ang nawawalang kalahati ng buhay nila, parang may bahagi rin sa kanya ang bumalik. Lumapit si Bella sa kanya pagkatapos. You must be Benjamin? Obviously, sagot niya habang nanginginig ang boses. Pero Bambi, kapag tinawag mo akong Benjamin, sasakalin kita gamit yung long hair mo. Natawa si Bella. Oh my God, you really look like me. I'm just the girl version. You're a boy. Muntik niya na itong sabunutan. Anong boy? Girl din. Marunong ka bang makaintindi ng Tagalog? Well, a little bit. We have a helper in Australia who is Filipino, and I also have Filipino friends. They are teaching me. Kahit parang puputok ang ugat niya kaka-English ng maarte niyang kapatid, niyakap niya pa rin ito. At sa unang yakap na yon, may kakaibang pamilyar. Parang yakap sa taong matagal mo nang kilala kahit hindi pa kayo nagkikita. Pagkatapos ay may sumulpot sa likod ni Bella. Isang babaeng pandak, naka-designer shades, sobrang ayos ng buhok at sobrang pula ng nguso. Hi! Sabi nito. I'm Chantel. Tinanggal nito ang shades at ngumiti kay Bambi ng sobrang tagal. Nangilabot siya sa tingin na yon. Hello, sagot na lang ni Bambi. I'm Bella's best friend, sabi nito sa inartehang accent, kahit mukhang marunong namang magtagalog. I grew up in Australia too, but I can speak Tagalog naman. Hindi ba ang galing? I'm bright, no? Ha ha ha. Tumawa si Bella at sinikap na magtagalog kahit sobrang arte at ang konyo ng dating. Sorry, she insisted on coming. Sinama ko siya because I'm not familiar here in the Philippines kasi. Of course, sabi ni Chantel habang nakatitig pa rin kay Bambi. Gusto ko rin makilala ang kambal. Ang gwapo pala. Napakurap si Bambi. Hindi niya gusto ang energy nito. May kakaibang lagkit ang tingin ni Chantel sa kanya. Sa biyahe pa uwi, si Bella ay katabi ni Delia sa likod at halos walang tigil ang tanong ng nanay niya. Si Chantel naman, panay ang pagtingin sa kanya at parang timang na napapangiti. Kumakain ka ba ng tama? Masaya ka ba ron? Namiss mo ba ako? Tanong ni Delia. Sumagot naman si Bella. Napapatingin si Bambi sa bintana para hindi makita ang sariling naiinggit sa simpleng tanong na yon. Katabi niya sa harap si Chantel na hindi rin tumitigil. So, Bambi, single ka ba? Sabi ni, pogi ka. Ang ganda kasi ni Bella tapos magkamukha raw kayo. And I knew it. You're so pogi pala. Ha ha ha. Maarte nitong tawa. Napasamid siya. Excuse me. Tigilan mo nga ako sa kakatawag mo ng pogi.
Hindi tayo talo, girl. Lalaki rin ang hanap ko. You're cute kasi, sabi nito at napakagatlabi. I don't mind kahit gay ka. I'm attractive sa mga bading na gaya mo kasi you look so malinis, hygienic and soft. Natawa siya ng mapakla. Salamat sa compliment, pero allergic ako sa mga pangat na maarte. Ako lang ang maganda dito. Tumawa ng malakas si Chantel. Pagdating sa bahay, puno na ng tao ang bakuran. Mga kapitbahay, kamag-anak at halos lahat ng binata sa lugar na alam ni Bambi. Kasama roon si Luis. Naramdaman niyang biglang sumikip ang dibdib. Pagbaba kasi ni Bella sa van, nakita niyang natulala ito sa kanyang kakambal. At kahit nakasmile siya, gusto niyang batuhin ng lumpia ang lahat. Lumapit si Luis at ngumiti kay Bella. Hi, welcome. Thank you, sagot ni Bella sa matamis na boses. Napansin ni Bambi na halos lahat ng lalaki ay nakapaligid agad sa kapatid niya. May nag-aabot ng upuan, nagbubukas ng soft drinks, nag-aalok ng pagkain. Ang banda, masayang tumutugtog para sa kakambal niya. Wow ha, bulong ni Bambi. Magkamukha naman kami, pero hindi nagkandrapang mga yun sa akin. Lumapit si Mimi sa kanya. May pechay kasi si Ate Bella. Ikaw, Bambi, wala kang ganon. Peki siyang tumawa. Tigilan mo akong bata ka. Bakit ba kasi inumpun ka ng mama ko? Baka mamaya anak ka pala ng kapre dyan sa may balete. Pero may pangaasar pa rin sa kanya si Mimi. Naagaw ang crush mo? Pinisil niya ang nguso ni Mimi. Shut up! Hindi dapat nagsasalita ang pusit. Tumatalsik ang laway mong itim. Tumingin siya kay Luis na tumatawa sa sinasabi ni Bella habang kumakain ng lechon. Parang gusto niyang sumanib sa lechon at magpakain kay Luis. Para kahit kausap nito ang kanyang kakambal, kinakain pa rin siya ng binata. Sa isip niya, unfair. Siyang nandoon all these years. Tapos, dumating lang si Bella na Inglesera. May pechay at may mga bola-bola. Hindi na siya ang bida. Relax, sabi niya sa sarili. Temporary hype lang yan. Pero nang lumapit si Chantel sa kanya at humawak sa kanyang braso, halos mapatalon siya. You look annoyed, baby. Hindi, sagot niya at agad na nagpumigla sa hawak nito. Pero ngayon, oo, nakakadiri ang hawak mo. Tumawa si Chantel. Mas lalo kang gumagwapo kapag masungit. I think I like you na talaga. Ha ha ha. Agad siyang lumayo kay Chantel. Tumitindig talaga ang lahat ng balahibo niya sa katawan dahil sa kalandian ng kaibigan ni Bella. Sa gitna ng ingay ng banda, halakhakan ng bisita at kumustahan, nakatayo si Bambi sa gilid hawak ang soft drinks. Masaya siya. Totoong masaya siya dahil nandoon na si Bella. Masayang mama niya, buo na ulit sila kahit paano. Pero hindi rin niya maikakaila na medyo bitter siya. Kasi bakit hindi pa ginawa ng Diyos na babae rin siyang maganda? At sa unang pagkakataon, parang yun pa yata ang unang beses na na-insecure siya sa isang tao. At ang malala pa, sa kakambal niyang matagal nang hindi nakikita. Maya-maya, matapos ang unang bugso ng kainan at paghanga ng buong barangay kay Bella, napagdesisyon na ni Bambi na tumigil muna sa pagiging bitter at sumama na sa sariling pamilya. Kung tutuusin, reunion nila yon ng kakambal na si Bella. Wala dapat lugar ang inggit. Move, sabi ni Bambi sa isang binatang kapitbahay na halos nakadikit sa mesa. Ako ba? Tanong nito. Hindi. Yung kaluluwa mo. Lumayo ka nga sa kapatid ko. Hindi ka papatulan yan. Batukan ko kayo dyan. Oy, kayong mga tambay kayo ha. Bawal pormahan itong imported version ko. Lagot kayo sa akin. Natawa si Bella. Samantala, halos nanginginig pa rin sa excitement sa Delia. Daig pang nakatatlong tasa ng kape. Bella, kumusta ang flight mo? Tanong ni Delia habang hinihimas ang kamay ng anak. Mahaba ba? Kumain ka ba ron? Hindi ka ba nahilo? Mabait bang mga katabi mo? Kumusta ang weather doon?
Kamusta ang work mo? Kumusta ang... Mama, putol ni Bambi. Isa-isahin mo naman. Napatawa ang ilang bisita, pero hindi nagpapigil si Delia. Anak, miss na miss kita, sabi nito kay Bella. Ilang taon kitang hinintay. Ang dami kong gustong malaman. Masarap bang pagkain doon? Marunong ka bang magluto? Nagkakasakit ka ba? Kamusta si Peter? Kamusta ang bahay ninyo? May boyfriend ka ba? Napakurap si Bambi. Si Bella naman ay nakangiti, pero napansin ni Bambi ang bahagyang paninigas ng balikat nito. Mabait naman ang ngiti, pero mukhang pagod na rin talaga. It's okay, Mom, sabi ni Bella ng marahan. The flight was long. I'm fine. Dad is fine. Work is okay. Life is okay. Ayos lang ang lahat. Napatingin si Bambi sa kapatid. Maayos ang tono nito, pero may distansya at ramdam niya agad. Parang ayaw buksan ang pinto ng puso para sa kanilang ina na sabik dito. Medyo nakakautay ka na talagang magtagalog, sabi pa ni Delia. Akala ko makakalimutan mo na kami. Akala ko hindi mo na kami hahanapin ng kakambal mo. Bella, singit ng isang tita nila mula sa kabilang mesa. May boyfriend ka na ba ron? Single, sagot ni Bella. Agad na nag-ayos ng upo ang tatlong binata sa paligid. Nakita yun ni Bambi at napairap. Hoy, mga bantot, wala kayong pag-asa kay Bella. Bulalas niya sa mga ito at pinaghahampas ng kanyang pamaypay. Si Chantel naman ay nakaupo sa tabi ni Bella at tahimik na kumakain ng lumpia gamit ang tinidor at kutsilyo. Hindi yun normal para kay Bambi. Bigla siyang naartihan sa kaibigan ni Bella. Napunta lang sa Australia pero Pilipina pa rin naman ang datingan. Paminsan-minsan, sumusulyap si Chantel sa kanya at napapangiti. Hindi niya yun gusto at agad na nangilabot. Gusto mo? Malambing na tanong ni Chantel. Kain ka na, baka mamayat ka. Gusto mo, subuan pa kita? Bahagya siyang napairap. Isang ganyan mo pa, isusubo ko yung lumpiang Shanghai na tinitinudor at kutsilyo mo. Ang arte-arte mong babaita ka. Tinakpa niya agad ang tawa. Naririndi siya sa tawa ni Chantel. Kung bakit ba naman kasi sinama pa ng kakambal niya ang kaibigan nito na isang malaking hito. Maya-maya ay biglang napapikit si Bella at napahawak sa noo. Agad yung napansin ni Delia. Anak, anong nangyari? Masama bang pakiramdam mo? Nahihilo ka ba? Gutom ka ba? Mainit ba? Tatawagan ko bang doktor? Muntik nang mapairap si Bambi. Sa sobrang OA ng mama niya, parang gusto niya nalang isako. Mama? Sagot ni Bella habang marahang tumatawa. I'm just tired. Sa tingin ko kailangan ko nang magpahinga. Naalarma agad ang mama nila. Pahinga? Abay, oo naman. Bakit hindi mo sinabi agad? Hoy, itigil muna ang banda. Napahinto si Bambi at tumingin sa mga musikero. Ngumiti sa kanya ang drummer. Napangiti rin siya. Kaibigan niya naman kasi ito sa nursing school. Pahinga muna, sigaw ni Delia. Jetlag ang anak ko, kailangan niya ng pahinga. Sinamahan niya na ang mga itong pumasok sa loob ng bahay. Naiinis siya na nakadikit sa kanya si Chantel, kaya tinulak niya na sa noo. Umakyat silang apat sa hagdan, habang sa ibaba, naririnig pa rin ang kasiyahan at kwentuhan ng mga bisita. Pagpasok nila sa kwartong inihanda ni Delia, napahinto si Bella, at kahit si Bambi ay napaangat ang kilay. Kwarto yon ni Mimi at Gwen, pero dahil darating si Bella, inayos yun ni Delia. May bagong bedsheet na floral, bagong kortina, may scented candle, stuffed toys, vase ng peking rosas, at frame photos ni Bella noong sanggol pa. Marami yon. May larawan ni Bella na nakadiaper. Umiiyak at hawak ni Delia. May larawan din nilang kambal na pareho pa ang suot. Ay wow! Bulong ni Bambi. Mas maganda pang kwarto ni Bella kaysa sa akin. Mama? Sabi ni Bella ng mahina. Napalingon si Delia, nakangiti at halos maiyak ulit. Inayos ko yan para sa'yo.
Gusto kong maramdaman mong bahay mo rin ito at palagi kang welcome. Lumakad si Bella papasok at hinaplos ang isang frame. Ang dami. Lumapit si Delia kay Bella at itinuro ang mga larawan. Ito, 1-year-old ka rito. Ito naman, ikaw to bago ka kunin ng papa mo. Eto, sabay kayong naligo ni Bambi rito. Eto naman, habang nagsasalita si Delia, napansin ni Bambi na nakikinig si Bella, pero tila lumalayo ang mga mata. Para bang gusto nitong maramdaman ang mga alaala, pero wala itong mahanap na koneksyon. Sa isip niya, natural lamang na maramdaman yon ng kanyang kapatid. Kasi, paano mamahalin ang memoryang hindi naman ito maalala? Mama, sabi ni Bella matapos ang ilang sandali. Pwede ba akong magpahinga muna? Naputol ang mga sinasabi ni Delia. Oo naman, oo. I'm really tired. Napangiti pa ang nanay nila. Of course, anak. And Chantel can stay with me? Oo naman, sagot agad ni Delia. Napatingin si Bambi kay Chantel na ngumiti sa kanya na parang nanalo sa raffle. Tigilan mo akong hito ka. Agad nagsimulang umatras si Delia palabas ng kwarto. Si Bambi naman ay sumunod, ngunit bago lumabas, tumingin muna siya kay Bella. Welcome home, sabi niya sa kakambal. Ngumiti si Bella ng tipid. Thank you, brother. Napangiti rin siya kahit napangiwi. Sister, natawa na lang ito. Paglabas nila ng kwarto at pagsara ng pinto, agad na pahawak si Delia sa dibdib. Hay, salamat at nasa bahay ko na siya. Napatingin si Bambi sa ina. Sobrang saya nito at hindi niya mapigilang mapangiti. Para itong batang binigyan ng malaking regalo. Mama, sabi niya habang pababa ng hagdan. Mukhang mailap si Belle. Napahinto si Delia at tumingin sa kanya. Hindi naman siguro. Baka pagod lang. Baka kung ikaw ang nasa katayuan niya, maging mailap ka rin sa mga taong hindi pamilyar sa'yo. Matagal kayong hindi nagkita. Hindi siya lumaki rito at hindi siya sanay sa atin. Natahimik si Bambi. May punto naman nga si Delia. Hindi sanay si Bella sa kanila kahit magkadugo sila. Hindi rin sanay sa kapitbahay na nakikikain. Hindi sanay sa nanay na umaapaw ang emosyon. Hindi sanay sa kakambal na sobrang ganda at sobrang witty. Pagdating nila sa ibaba, agad lumapit si Mimi. Bombi, tulog ng imported mong kapatid. Nagpapahinga na. Ano, gusto mong tabihan? Wag, Mimi. Baka akalain niya, nanganak siya ng anak ng kapre. Kinurot ni Mimi ang bewang niya. Pangit mo talaga, Kuya Benjamin. Tinuro niya agad si Mimi. Mama, yung ampun mo. Tumawa si Delia. Ewan ko sa inyo. Masaya siya na nandoon sa Bella. Masaya siya para sa mama niya. Pero pakiramdam ni Bambi, may pinto sa pagitan nila ng kapatid. At kahit parehong mukha sila, hindi pa nila alam kung paano bubuksan yon. Kinaumagahan, nagising si Bambi. Pagkatapos niyang mag-skincare, lumabas siya ng kwarto. Natigilan lang siya nang makita ang kanilang dining table. May garlic rice, scrambled eggs, tocino, longganisa, bacon at pancakes. May fruits na nakaayos pa sa bilog, hot chocolates, orange juice at may tinapay na nakasalansan ng maayos. Nanlaki ang mata niya. Mama, ang daming nakahain ng almusal ah. Ano yan? Parang niluto mo na lahat ng nasa refrigerator natin. Nag-aalala lang ako anak. Lumingon sa kanya si Delia. Nag-aalala lang ako anak. Lumingon sa kanya si Delia. Baka hindi magustuhan ni Bella ang pagkain. Napatingin siya sa ina. Sa kanya lang din napagtanto. Naalala niya kagabi kung paano si Bella kumain. At kung paano halos tikman lang nito ang pagkain. Napansin din pala yon ni Delia. Mama, sabi niya habang umuupo. Kung ayaw niya ng mga pagkain dito, problema niya na yun. Kailangan niya mag-adjust. Ako nga pinalaki mo akong hindi pihikan sa pagkain. Pati yung mga ampun mo, mama, hindi rin naman pihikan.
Anak naman, syempre, sa ibang bansa siya lumaki. Isa pa, hindi nga siya lumaki sa akin. Hindi ko alam kung paano siya pinalaki ng papa ninyo at ng asawa ni Peter. Kailangan ko siyang kapain kasi ramdam ko na medyo naiilang pa rin siya sa akin. Sa totoo lang, naawa si Bambi kay Delia. Kita niyang gustong-gusto ng nanay niyang mapasaya si Bella. Yung tipong bumabawi sa lahat ng taon na wala ito. Hangad lang niya na masuklian yon ng kanyang kakambal. Maya-maya, narinig nila ang yabag sa hagdan. Lahat ng bata ay napatingin. Si Delia ay biglang tumuwid. Bumaba si Bella. Suot ang simpleng pantulog, walang make-up at nakapusod lang ang buhok. Kasunod nito si Chantel, naka-silk pajama set, glasses sa ulo kahit nasa loob ng bahay, at may hawak pang tumbler. Bakit may bruhang naglalakad sa bahay namin? Naiinis na bulong ni Bambi habang nakatingin kay Chantel. Good morning! Bati ni Bella at medyo antok pa. Good morning, anak! Sagot agad ni Delia. Kumusta ang tulog mo? Maayos bang kama? Mainit ba? Kulang ba ang unan? May lamok ba? Gusto mo bang palitan ko ang kortina? Mama, sabi ni Bella habang tumatawa ng mahina. Nakatulog naman ako ng maayos. Habang nagsasalita si Bella, si Chantel naman ay diretsyong tumingin kay Bambi at ngumiti. Agad siyang kinabahan. Parang araw-araw na siyang mabubwisit sa kaibigan ng kanyang kapatid. Morning, Bambi, sabi ni Chantel habang pababa sa huling baitang. Mas lalo ka palang gwapo sa umaga. Natawa ang mga bata sa sinabi ni Chantel, kaya sinamaan na ng tingin ni Bambi. Agad namang napayoko ang mga ito at nagpatuloy na sa pagkain. Lumapit si Chantel na parang walang hiya sa personal space niya. I missed you. Excuse me? Sagot ni Bambi. Sana tayo na lang magkatabi. Solo mo lang ang room mo, diba? Tapos, tapat lang ng kwarto ni Bella. Nawiwindang si Bambi sa mga pinagsasasabi ni Chantel. Ang aga-aga, parang gusto niya na agad manampal ng babae. Alam nitong bading siya, pero kung malandi siya, para bang lalaking-lalaki si Bambi na papatol. Ilang sandali pa ay bigla itong bumuka ang mga braso para yakapin siya. Nanlaki ang mata ni Bambi. Agad niyang dinampot ang tinidor sa mesa at itinapat dito na parang espada. Lumayo ka, banta ni Bambi. Tusok sa akin yung mata mo. Isang hawak mo lang sa akin. Tumawa si Chantel. Bambi? Walang ibang ginawa si na Mimi, Toto at Gwen kundi humagalpak ng tawa. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil talagang naaasar siya. Umupo si Chantel sa tabi niya nang walang pahintulot. Agad niya namang inusog ang upuan. Nandidiri sa kalandian ng kaibigan ng kanyang kakambal. Maya-maya'y nagsimula silang kumain. Si Delia abalang-abala sa pagsisilbi kay Bella. Habang kumakain, si Bella ang unang nagsimulang magtanong. So, Mama, kumusta ka all these years? Tanong ni Bella. Napatingin si Delia, halatang natuwa. Okay naman, nagtrabaho, nagkaroon ng negosyo dahil sa naging asawa ko, at nagpalaki ng mga bata. Baka nagtataka ka. Etong si Bambi lang ang kapatid mo, pero itong mga bata, ampun ko lang silang lahat kasi naaawa ako. Sa naging asawa ko, wala rin ako naging anak. You never remarried? Tanong pa ng kanyang kapatid. Umiling agad si Delia. Hindi na. Masyado na akong naging busy sa buhay ko. Nagpakasal ako sa asawa ko, pero hindi ko rin kasi may tatangging mahal ko pa rin ang papa ninyo ni Bambi. Kaya nung mabiyuda ako, mas nag-focus na lang ako sa negosyo at sa mga anak ko. Umangot-ango si Bella habang maarteng kumakain ng prutas. Never kang nakipag-date? Napataas ang kilay ni Bambi at siya na ang sumagot. Pinipilit ko yung makapag-date si Mama. Ayoko namang palagi yung tigang. Aba, tuyot na. Hindi na nadidiligan. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Natatawa lang si Bambi. Biruan lang naman nila yon, pero totoo rin ang kanyang sinasabi.
Pinipilit niya talaga ito noon na makipag-date. Niloko ito ng ama niya. Maaga pang nawalan ng asawa. Kaya gusto niyang makahanap si Delia ng pag-ibig at ng lalaking makakasama nito habang buhay. Mayroon naman paminsan-minsan, sagot ni Delia. Pero wala akong interes. Bakit? Tanong ni Bella. Napatahimik si Delia sandali bago muling nagsalita. Kayo ang iniisip ko. Alam kong nagkamali kami noon ng papa ninyo. Pero kung may chance at kung gusto niya pa, umaasa rin talaga ako na baka pwede pa kami. Umiwas ng tingin si Bella at kumain. Napatitig tuloy si Bombi. Sa kanya lang naalala na oo nga pala, asawa ng kanilang ama ang nagpalaki rito. Hindi naman nila alam kung paano ito pinalaki. At hindi niya rin alam kung ano ba talaga ang nararamdaman nito ngayong nag-catch up na ulit ang mga tunay nilang magulang. Napansin ni Bombi na sunod-sunod ang tanong ni Bella tungkol sa bahay, negosyo, buhay, pera at status ni Delia. Hindi naman bastos pero parang sobrang awkward sa pakiramdam ni Bombi. At habang nagtatanong ito, maayos at interesado ang mukha pero para bang may kung ano pa sa likod nun. At nang si Delia na ang bumawi sa mga tanong, kakaiba ang naging reaksyon ni Bella. Ikaw naman anak, tanong ng ina. Masaya ka ba roon? Kumusta ang pag-aaral mo? May boyfriend ka ba? May mga kaibigan ka ba? Mahilig ka rin ba sa drawing katulad nitong kapatid mo? Kamusta si Peter? Tipid ang sagot ni Bella. I'm okay. Wala pa akong boyfriend. Oo, may mga kaibigan ako. Maayos naman si Papa. Hindi ako mahilig mag-draw because I'm into singing. Maraming napapansin si Bombi sa kanyang kakambal. Parang si Bella, handang magtanong pero hindi handang magbukas. Hindi niya alam kung nahihiya lang ito, mailap o sanay lang maging private na tao. Pero kita niyang unti-unting nanliliit ang saya sa mukha ni Delia. Di naman tuluyang nawala, pero nakita ni Bombi na humina yon. Kaya bigla itong lumingon sa kanya. Siya nga pala. Itong si Bombi na kakambal mo, nursing ang kinukuha niyan. Bakasyon lang dito kaya walang pasok ang mga bata. Ngumiti si Delia kay Bella. Makulit at palaasar itong kakambal mo pero mabait. Matulungin at siya ang tumutulong sa akin sa shop. Halos lahat ng trabaho sa funeral service, alam na niya kung paano gagawin. Kaya kapag may absent akong tauhan, ang kapatid mo talaga ang naaasahan ko. I am multi-talented, sagot ni Bombi. Magaling kasi ako. Maganda pa. Tumawa si Bella ng kaunti. Nang mapunta naman ang kanyang line of vision kay Chantal, nangilabot na naman siya. Siya rin, patuloy ni Delia. Ang dahilan kaya hindi ako sumuko. Nang kinuha ka ng papa mo, hindi ko talaga alam ang gagawin. Mabuti na lang at naiwan pa rin siya sa akin. Kahit paano, hindi ako nawala ng lakas ng loob na magpatuloy ulit. At masaya ako na hindi ako sumuko. Kasi ngayon, nakita at nakasama na rin kita sa wakas, Bella. Sa gitna ng ingay ng almusal, napatingin si Bombi sa kakambal. Kamukha niya nga talaga si Bella. Pero hindi pa niya kilala ito ng lubusan. At somehow, gusto niya nang subukan na mas mapalapit pa dito. Lumipas ang mga araw matapos ang pagdating ni Bella. Ngunit para kay Bombi, pakiramdam niya ay hindi pa rin talaga dumarating ng buo ang kapatid niya. Nasa bahay nga si Bella. Nakikita niya itong bumababa para kumain. Minsang nakaupo sa sala, minsang kasama si Delia sa bakuran. Minsang nakangiti sa mga batang ampo nila kapag kinukulit. Ngunit may kakaiba pa ring distansya rito. Kaya sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang kilalanin si Bella sa paraang alam niya. Isang hapon, nadatnan niya si Bella sa bakuran. Nasa may halamanan ito, hawak ang tasa ng tsaa at nakatitig sa gumamela na para bang first time na makakita ng bulaklak sa buong buhay. Nakasuot ito ng simpleng puting damit at tsinelas.
Napatingin si Bambi sa sariling suot na oversized t-shirt at lumang shorts. Ang ganda nitong kakambal ko. Ang unfair talaga. Bakit siya lang ang ginawang babae ni Lord? Lumapit siya habang may dalang mangga na may bagoong. Uy, kambal! Gusto mo? Lumingon si Bella at ngumiti ng marahan. What is that? Napahinto si Bambi. Anong what is that? Mangga? Green mango. Isausaw mo sa bagoong. Hindi mo alam to. I know. Natatawang sagot ni Bella. I mean, the brown thing? Napahawak siya sa dibdib. Brown thing? Bagoong yan. Ang arte mo, no? Napatawa si Bella ng mas malakas. Napansin ni Bambi na kapag tumatawa ito ng natural, mas kamukha niya talaga. Try mo, sabi niya sabay abot. Kumuha si Bella ng maliit na hiwa at tikim na tikim lang. Nanlaki ang mata nito. Oh my God! Why is it sweet and salty and aggressive? Napangiwi si Bambi sa kaartihan ng kanyang kapatid. Pero hindi niya rin naman masisisi. Maganda para mag-inarte. Bukod doon, sa ibang bansa pa lumaki. Pasalamat na lang siya at kahit paano, nakakaintindi at nakakapagsalita pa rin ito ng Tagalog. Umupo siya sa bakod malapit dito. Ilang segundo silang tahimik. Sa loob-loob niya, yun ang problema kay Bella. Lagi itong may katahimikan. Gusto silang makilala pero parang wala rin namang effort. Tanong ko lang, sabi niya. Anong klaseng tatay si Peter? Napatingin si Bella sa kanya. Hindi agad ito sumagot. Bahagya itong natigilan at tila nag-isip muna kung gaano karami ang sasabihin. Napansin yon ni Bambi. Okay lang kung ayaw mong sagutin, dagdag ni Bambi. Curious lang ako, kasi technically, isa rin akong sperm dati na galing sa kanya. Napangiti si Bella kahit paano. No, it's okay. Dad mo rin siya. Well, Dad is kind. He provides. He makes sure everything is taken care of. He always thinks about priorities. Napataas ang kilay ni Bambi. Strict din siya, dagdag pa ni Bella. Sweet ba siya? Tanong naman ni Bambi. Mahilig mangyakap, magsabi ng I love you. Ganon. Napatingin sa malayo si Bella. Not really. He's not expressive. Tumango si Bambi. Hindi niya alam kung bakit may kirot siyang nararamdaman. Ilang taon niyang inisip ang ama bilang malaking misteryo. At yung mami mo ron, yung asawa ng Pudrakels natin, tanong muli ni Bambi. Napansin niyang nag-iba ang mukha ni Bella sa salitang yon. Pinalaki ako ni Mommy. Nandyan siya palagi para sa akin. Siyang naging ina para sa akin kahit na alam niyang anak ako ng other woman ni Daddy. Bahagyang natigilan si Bambi. Alam naman nga nila pareho na naging kabit si Delia. Pero parang sa tono ng kanyang kapatid, kontrabida ang kanilang ina. Gayunpaman, hindi niya na yun masyado pang inisip. Baka masyado lamang siyang nag-overthink. Huminga si Bella ng malalim. Nagtatampo ako kay Daddy. He was there physically, but sometimes kailangan pa rin humingi ng atensyon ni Mommy para lang mapansin. Kumunot ang noo ni Bambi. Bakit? May ibang babae ba ang Pudrakels natin? Umiling si Bella. Wala na. Ang mama lang natin. Napaisip si Bambi. Alam mo, kambal, si Mama, hindi rin naman alam dati na may asawa palang ama natin sa Australia. Nalaman niya lang nang ipinanganak na tayo na kasal pala sa asawa. Nagalit siya pero ilang buwan pagkatapos, nanatili pa rin ang Pudrakels natin. Wala marupok ang kanyang heart. Saka iniisip niya tayo nun. Never expecting naman na may balak pala tong si Pudrakels natin na kunin ang isa sa atin. Nagalit si Mama pero alam mo, madaling magpatawad yan. Gusto niyang maintindihan ni Bella ang side ng kanilang ina. Si Delia na ilang taong nangulila rito. Saksi si Bambi sa mga hirap na naranasan ng mama niya. Kaya hangad niyang mas maging bukas pa si Bella sa kanila. Kinabukasan, nagpa siya si Delia na isama si Bella sa funeral service business nila. Para kay Bambi, hindi niya alam kung magandang ideya ba yon o trauma lang ang makukuha ni Bella. May bangkay pa naman doon na inaayusan sa likod.
Halika, anak! Sabi ni Delia habang inaayos ang buhok ni Bella na parang grade 1 na ihahatid sa school. Ito ang bumuhay sa amin ng kapatid mo. Nakatayo si Bella sa tapat ng shop. Nakasuot ng simpleng blouse at jeans. Hawak ang bag nito na parang handang tumakbo anumang oras. Ma'am, sabi nito habang nakatingin sa signboard. Your business is weird. Weird ka riyan. Singit ni Bambi. Normal lang to sa amin. Saka lahat naman ng tao namamatay. Napalingon si Bella sa kanya. Napakurap ito at medyo naging alanganin. Tawang-tawa tuloy si Bambi rito. Sa loob ng funeral service, malamig, tahimik at maayos ang mga display na kabaong. Pagpasok ni Bella, bigla itong huminto. Why are they all open? Tanong nito habang nakatingin sa mga kabaong. Binubuksan namin para makita ng mga client. Gusto mo i-try? Higa ka sa loob. Dali. Saad ni Bambi. Bambi! Saway ni Delia. Siyempre, joke lang yun, mama. Lumapit sa Delia at hinawakan ang braso ng kapatid niya. Huwag kang matakot. Pasensya ka na sa kakambal mo. Ganyan talaga yan magbiro. Pati ako, walang taka sa kalokohan yan. Ito ang naging kabuhayan namin sa mga nagdaang taon. Negosyo ng asawa ko at ng namayapa ay ako na ang namahala. Yang si Bambi mukhang maarte pero ang dami na rin niyang alam gawin dito sa punerarya. Kaya kapag may absent na tao, naaasahan ko talaga siya. Lumapit ito sa reception desk. Tinignan ng mga larawan ng flower packages, memorial tarps at service offers. Pagkatapos ng ilang sandali, nilibot pa ni Delia si Bella sa stockroom, chapel area at office. Bumalik na lang si Bambi sa labas para magdilig ng halaman sa tapat gaya ng usual niyang ritual doon. At hindi nga nagtagal, bumukas ang gate sa tapat. Nakita niya na naman si Luis. Nakasando ulit, naka-shorts. Parang sa paningin ni Bambi, kasalanan dapat maging ganyan kaayos ng walang effort. Huminto si Luis sa tapat ng bakod at ngumiti. Uy, Bambi! Naramdaman ni Bambi ang automatic na kilig na matagal nang naka-install sa sistema niya. Uy, Rin! Bakit? Need mo na naman ng jogging advice? Lumapit si Luis at kinamot ang batok. Patulong sana ako. Sa alin? Tanong ni Bambi. Kay Bella. Parang may tumamang hollow block sa dibdib ni Bambi. Kay Bella? Oo, sabi ni Luis. Pwede mo ba akong ipakilala ng maayos? O ilapit man lang? Pinilit ni Bambi ang sarili na tumawa. Hindi ba kayo nagkita sa welcome party? Sandali lang yun, Bambi. Kulang sa akin. Gusto ko pa siyang makausap pero pagod siya. Nasaktan siya ng tahimik. Ilang taon niyang crush si Luis. Ilang dilig sessions na ginugol niya para lang masilip ito. Ilang fantasy jogging sa utak niya ang nangyari. Tapos 1 linggo pa lang sa Bella, ito na agad. Siyempre alam niya naman yon. Alam niyang straight si Luis. Alam niyang wala talaga silang chance. Pero iba pa rin kapag reality na ang sampal. Kamukha niya si Bella pero dahil hindi talaga siya girl at walang maipagmamalaking petray, yon at set aside lang siya sa isang tabi. Crush mong kapatid ko? Tanong ni Bambi. Napangiti si Luis at medyo nahihiya. Maganda kasi. Palagi kong iniisip simula nang makita ko. Marami namang maganda. Sagot ni Bambi. Saka maganda naman ako Kamukha ko siya actually. Pero iba siya. Saka babae naman yun. Ikaw bading ka. Alam mo namang straight ako. Parang gusto niya iba to ang host kay Luis. Tumayo ng maayos si Luis at sumandal pa sa bakod. Tulungan mo na ako. Sige na. Pakiusap pa ni Luis. Tulungan mo na ako pare. Please. Napakawalang hiya ng universe minsan. Gusto niyang maging baby ni Papa Luis. Naging prepa nga. Sumasakit ang bangs niya sa lalaking ito. Luis, sabi niya habang dinidiligan ang santan ng masyadong madiin. Baka saglit lang si Bella rito. Babalik din niya sa Australia. So masasaktan ka lang. Ngumiti si Luis. Okay lang. Gusto ko pa rin siyang makilala. Saka malay mo, mag-work sa amin ng long distance relationship kung sakaling maging kami. Natahimik si Bambi.
Ganon siguro ang pakiramdam ng side character na may lihim na pagtingin sa bida. Hindi man lang napapansin. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong niya rito ng sobrang tabang. Ipakilala mo ko. Sabihin mong mabait ako. Napairap si Bambi. Magsisinungaling pa ako. Natawa naman si Luis. Loko. Ayaw ni Bambi. Ayaw na ayaw. Gusto niyang sabihin na busy si Bella. Mataray si Bella. May fiancé si Bella. Madre si Bella. Pero bago pa siya makapag-isip ng sabotage plan, biglang bumukas ang gate. Napatigil si Luis at tumuwid. Si Bella naman ay nakatingin sa kanilang dalawa. May halong amusement sa mukha nito. Did I hear my name? Tanong pa ng kakambal niya na feel ang ganda. Halos mapamura si Bambi sa loob-loob niya. Wala. Usapang halaman lang. Really? Tanong ni Bella habang lumalapit. Nagkamot ulit ng batok si Luis. Hi, Luis nga pala. Taga-tapat. I remember, sagot ni Bella habang nakangiti. You welcome me at the party? Napangiti si Luis at napa-English pa. Ako pala si Luis. I was asking Bambi if maybe we could hang out sometime, Bella. Diretso rin pala ito kapag may bola-bola ang kaharap. Napatitig si Bambi sa damo habang bumubulong. Damo, lamunin mo na lang ako. Pagkatapos nun, namalaya niya na lang nasabay sa jogging sina Luis at Bella. Sobrang tagal na nilang magkapit-bahay ni Luis, pero kahit isang beses ay hindi siya nito inaya na sumama sa jogging. Sa isip niya wala naman siyang karapatang magselos. Hindi naman naging kanya si Luis. Hindi naman siya niloko at hindi naman siya pinangakuan. Straight si Luis noon pa man. Straight pa rin ngayon. Walang pag-asang umibig sa isang bading na katulad niya. Isang araw, sobrang broken-hearted si Bambi na pati kape ay hindi gumagana. Nasa kusina siya, nakatungo sa tasa, habang nakatitig sa kawalan na parang iniwan sa altar kahit wala namang naging relasyon. Sa labas ng bintana, naririnig niya ang tawa ni Bella at Luis sa bakuran. Nagtutulungan ang mga ito sa pag-aayos ng paso. Pero sa pandinig ni Bambi, bawat halakhak ay insulto na talaga. Grabe, bulong ni Bambi sa sarili. Ganito palang sakit kapag hindi ka naman pinili kahit hindi ka naman option. Inis na inis siya pero tinanggap niya. Yon ang mas masakit. Alam niyang straight si Luis. Alam niyang kailanman ay hindi siya titingnan nito sa paraan na gusto niya. Kaya hindi niya masabing niloko siya ng tadhana. Hindi rin siya pwedeng magdemand, pero pwedeng sumama ang loob. Habang nagmumukmuk siya, pumasok sa kusina sina Toto, Mimi at Gwen. Oy, Bambi, sabi ni Toto habang kumakain ng biskwit. Bakit parang sad ka? Napairap siya. Pake mo. Tumawa si Mimi at umupo sa tapat niya. Naagaw na naman ang crush mo ni Ate Bella? Hindi siya naagaw. Mataray niyang sagot. Hindi nga naging akin. Mas masakit pala yon, sabi naman ni Gwen na parang kontrabidang bata sa teleserye. Losing something you never had. Napabuka ang bibig ni Bambi. Minsan okay ka, Gwen. Matalino ka eh. Kaso nakakapikon ka talaga. Isang imik mo pa ng ganyan, bubusalan na kita. Nagtawanan ang mga bata. Bambi, dagdag ni Toto. Iyak ka na lang para gumaan ang pakiramdam mo. Nag-asaran silang apat hanggang sa gumaan ng kaunti ang dibdib niya. Yun ang kakaiba sa mga batang yon. Kahit istorbo minsan, marunong ding manghila palabas ng lungkot. Kaya nang matapos ang almusal, nagpa siya siyang bumawi sa mundo. Kung wasak ang puso, dapat fresh pa rin ang katawan. Umakyat siya sa kwarto at nag-ayos ng bongga. Pinili niya ang paborito niyang fitted dress na kulay lavender. Mahaba at cute sa kanya. Nilagyan niya ng light makeup ang mukha. Inayos ang buhok at tiningnan ng sarili sa salamin. Bakat ang private part niya sa tela. Pero walang pakialam si Bambi. Hindi siya mahilig mag-tape o magpanggap na ibang katawan ang mayroon siya. Para sa kanya, katawan niya yon. Kung sino mang titingin, problema na ng mga mata ng mga ito. Pagbaba niya ng hagdan, sabay-sabay na patingin ang lahat.
Pero mas napansin niya si Chantel na halos mabulunan sa iniinom na tubig. Oh my God! Sabi nito habang nakatitig kay Bombi mula ulo hanggang paa. You look amazing! Ha ha ha! Naglakad si Bombi pababa. Maganda kasi ako. Can't relate ka, no? Lumapit si Chantel at paikot siyang tiningnan. How can you be so pogi and ganda at the same time? Ha ha ha! Back off. Ikaw na mukhang hito. Sagot ni Bombi. Tawang-tawa ang mga bata. Bombi, ang ganda mo na naman! Sigaw ni Toto. Bambi, may umbok! Dagdag pa ni Mimi. Agad niyang sinabunutan ng mahina lang si Mimi. Alam ko, di mo na kailangan isigaw. Bakit? Yan bang pagiging pusit mo, isinigaw ko pa? Napailing si Delia. Anak, magbihis ka ng maayos. Bakit yung ano mo? Halos maubos si Bella sa kakatawa. Napatingin si Bambi rito at napangiti rin. Maganda kapag tumatawa ang kapatid niya. Lumipas ang ilang oras na normal lamang ang araw. Nasa sala sila, nagkukulitan ng mga bata. Si Delia abala sa kusina, si Bella may binabasang libro at si Chantel nakabuntot sa kanya. Bambi, sabi nito habang nakasandal sa sofa. Pwede bang samahan mo akong mag-shopping? Mag-shopping ka mag-isa mo. Natawa si Chantel ng malakas. Ang sungit mo talaga. Hindi talaga ito napapagod. Kahit ilang taray ang ibato niya, mas lalo lang itong natutuwa. Kaya madalas, ini-ignore na lang ni Bambi. Pero isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa bakuran, may kakaibang nangyari. Nasa veranda si Bambi, hawak ang kanyang minifan habang pinapanood sina Toto at Mimi na naghahabulan. Si Bella ay nasa loob kasama si Delia. Tahimik, mainit at ordinaryong araw lang dapat. At doon niya napansin si Chantel. Nasa damuhan ito, nakaupo sa mababang bangko. Tumatawa habang tinutulungan si Gwen gumawa ng flower crown mula sa santan at gumamela. Wala itong makeup ngayon. Nakatali ang buhok at nakasuot ng simpleng shorts at t-shirt. Bakit ang ganda niya ngayon? Medyo hindi naging komportable si Bombi. Kasi bakit siya magagandahan sa isang mukhang hitong babae na walang ibang ginawa kundi ang landiin siya? Ano to? Bulong niya sa sarili. Habang nakikipaglaro si Chantel sa mga bata, bigla nitong binuhat si Toto na tumatawa. Tapos pinunasan ang mukha ni Mimi gamit ang panyo. Naramdaman ni Bambi na may kakaibang pitik sa dibdib. Takte, anong nangyayari sa akin? Anong mukha ba yun? Agad niyang sinampal ang sariling pisngi. Napalingon si Bella mula sa loob. Why did you slap yourself? May lamok kasi kambal. Sagot niya agad. Wala namang lamok. Sa isip niya, emergency yon. Hindi pwedeng mangyaring nagagandahan siya sa kaibigan ni Bella na mukhang hito. Hindi ako straight. Bulong niya sa sarili. Hindi ako pwedeng ma-inlove sa mukhang hito. Sa totoo lang, hindi naman hito si Chantel. Sinabi lang niya yon para makabawi sa gulo ng damdamin. Maya-maya'y tumayo si Chantel mula sa damuhan at lumapit sa halamanan. May inilagay itong maliit na bulaklak sa tenga habang tumatawa pa rin sa mga bata. Paglingon nito kay Bombi, natamaan si Chantel ng liwanag ng araw at parang biglang nag-slow motion ang lahat. Napamura si Bombi. Ano ba naman tong babaeng to? Maganda ba ako, Bambi? Tanong pa ni Chantel habang hawak ang bulaklak sa tenga. Napatitig siya rito. Hindi agad siya nakasagot. Sa sobrang lapit nito, naamoy niya ang pabango nitong malinis at presko. Nakita niya ang maliliit na tawa sa gilid ng mata nito. Yung mga detalye na hindi niya pinapansin noon dahil busy siyang mang-asar. At ngayon, para siyang nahipnotismo. Bambi! Tawag pa ni Chantel. Ano? Tumawa pa ang mukhang hitong si Chantel. Nagtatanong ako. Napakurap siya ng sunod-sunod. Oo. Lumiwanag agad ang mukha nito. Talaga? Maganda na ako sa paningin mo? Oo, mukha kang halaman. Natawa si Chantel. Ang sama mo? Hindi. Sabi niya at umiwas ng tingin. I mean, bagay sa'yo. Tumigil si Chantel sa pagtawa.
Tumingin ito sa kanya ng mas malalim kaysa dati. Thank you, Bambi. Agad na umusbong ang kaba sa kanya. Ayaw niya ng ganoong atmosphere kaya agad siyang umatras. Lumayo ka nga, naiirita niyang sabi. Mainit. Mainit din dito. Sagot na Chantel sabay turo sa dibdib nito. Napasinghap siya. Ang landi mo. Tumawa ang kaibigan ni Bella. At least, sa'yo lang. Maya-maya'y sumigaw si Toto mula sa likod. Uy, si Bambi namin kinikilig, namumula dahil kay Ate Chantel. Halos mabaliw siya habang nagtatawanan ng lahat. Si Bella ay nasa pintuan na at nakangisi. Si Delia naman ay lumabas, hawak ang sandok nito. Anong meron? Tanong nito. Wala mama, sagot niya kaagad. May demonyitang malandilang dito sa bakuran. Tawang-tawa ang lahat. Habang humahagikik ang mga bata at nakatingin si Chantel, napahawak si Bambi sa dibdib. Hindi na siya sigurado kung ano ang mas delikado. Ang straight na lalaking hindi siya gusto o ang babaeng gusto siya at baka unti-unti niya na ring gustuhin. Lumipas ang mga araw, napansin ni Bambi na masaya si Delia sa paraang matagal na niyang hindi nakikita. Magaan ang lakad ng ina niya simula nang bumalik sa Bella. Mas madalas ngumiti, mas malakas kumanta, habang nagluluto kahit sintonado pa rin gaya ng dati. Sa wakas, unti-unti nang nagiging open ang kapatid ni Bambi. Hindi na ito puro tipid sumagot, sumasabay na minsan sa kwentuhan ng mga bata. Nagkukusa ng tumulong kay Delia sa kusina. Minsan pa nga, nahuli niyang magkatabi ang dalawa sa sala habang tumitingin ng lumang album. Napangiti si Bambi habang pinapanood yon mula sa hagdan. Matagal niyang gustong makita ang ina na pinipili rin pabalik. Kaya nang magyaya si Delia ng family outing sa isang resort sa kalapit bayan, walang tumutol. Kahit si Bella ay pumayag agad. Si Chantel naman ay parang mas excited pa sa may birthday. Beach day! Sigaw nito habang nag-iimpake. Turuan mo akong lumangoy ha? Napakurap si Bambi. Lulunurin lang kita. Tawang-tawa ang mga bata. Pagdating nila sa resort, sinalubong sila ng magandang tanawin. Nagsimula ang araw nila sa pagkain. Habang kumakain, napansin ni Bambi na si Bella mismo ang nag-aabot ng plato kay Delia. Si Delia naman ay paulit-ulit na tinatanong kung gusto pa nito ng ulam. Mama, tama na, sabi ni Bella habang natatawa. I'm okay. Sure ka, tikman mo itong hipon, may mangga pa. Napangiti na lang si Bambi. Nawala lang nang makitang nakanganga si Chantel sa harap niya. Subuan mo naman ako ng hipon. Naiinis man, sinubuan niya pa rin ito, pero yung may balat, kaya agad nitong niluwa. Natawa na naman ang mga bata. Pati siya natawa sa itsura ni Chantel pero bumawi rin naman siya. Pinagbalat niya ito ng hipon at sinubuan. Napangiti agad ang dalaga. Yan, ganyan dapat. Sweet ka sa akin. Bahagyang napairap si Bambi. Mukha ka pa ring hito. Pagkatapos kumain, nagsimula ng mag-swimming ang lahat at sinubukan ng mga activity sa resort. Nang wala nang magawa kinabukasan, sumali si Bambi sa volleyball. May grupo ng mga bakasyonista roon na kulang ng isang player. Mga binata, dalaga at ilang tito na competitive. Tumalon si Bambi, sumalo, nag-serve, sumigaw, at minsan pang sumemplang. Nice one! Sigaw ng isang kasama. Thank you! Sigaw niya pabalik. Mula sa cottage, narinig niya ang malalakas na cheer. Go Bambi! Sigaw ni Toto. Serve it, Queen! Sigaw naman ni Chantel. Ipanalo mo para sa akin. May kiss ka sa akin mamaya. Sa halip na matamaan ng bola, lumagpas yon at sumubsob sa buhanginan si Bambi. Sino ba namang hindi mawawala sa focus? Kung ano-anong sinisigaw ni Chantel. Pinagtatawanan tuloy siya. Maliwanag pa sa araw na bading si Bambi. Pero yon at may babaeng lumalandi sa kanya. Napalingon siya at medyo nairita. Nakatayo si Chantel sa gilid, nakataas ang dalawang kamay at todo cheers sa kanya. Katabi nito sina Gwen at Toto na gumawa pa ng improvised pom-poms gamit ang plastic labo.
Natawa si Bombi habang tumatakbo pabalik sa pwesto. Ang ingay ninyo! We love you! Sigaw ni Chantel. Nabingi siya pero hindi maintindihan kung bakit parang medyo kinilig. Mas ginanahan siyang maglaro. Nanalo pa nga ang team nila sa huling set nang makapag-spike siya ng maayos. Pagkatapos ng laro, pawis na pawis siya at hinihingal. Lumapit siya sa cottage at medyo nag-slow motion na naman nang mapatitig siya kay Chantel. Bago pa siya makaupo, lumapit si Chantel na may dalang maliit na towel at bottled water. Ang galing mong mag-volleyball, Bombi! At bago pa siya makasagot, marahan itong pinunasan ng noo niya. Natigilan na lalo si Bombi. Noong una, ganoong galaw pa lang ni Chantel ay nanggigigil na siya. Naiilang at naiinis. Parang gusto niyang tumakbo. Pero ngayon, hindi na siya umiwas. Kinakabahan lang siya pero parang gustong-gusto niya na ang hawak ni Chantel. Pwede ko namang gawin yan. Akin na nga. Sinubukan niyang agawin ang towel. Agad namang nakipagtalo ang kaibigan ng kapatid niya. I know, pero gusto kong ako. Napatingin siya rito. Masyadong malapit, masyadong mabango. Namalaya niya na lang na napatitig siya sa labi nito. Mabilis siyang umiwas ng tingin at napalunok. Tubig? Sambit ni Chantel, sabay abot ng bote. Umawang ang bibig niya. Salamat, pero please, lumayo ka nga sa akin. Dahil ayaw lumayo ng dalaga, siya na lamang ang lumayo. Kailangan niya yung gawin kasi sa loob ng flat niyang dibdib, may tumitibok ng malakas dahil lang kay Chantel. Nagulat si Bombi isang gabi nang makita niyang nag-aayos si Delia. Naka-blow dry ang buhok ng ina. May kolorete sa mukha at suot pa ang damit na matagal nang hindi niya nakikitang ginagamit. Napahinto siya sa pag-aayos ng mga papeles sa mesa ng sala. Mama, sabi ni Bombi habang nakatitig dito. Bakit mukha kang may date? Bahagyang natawa si Delia. Lalabas lang kami. Napatingin siya sa pintuan at nakita niyang pababa ng hagdan sina Bella at Chantel. Maayos at maganda rin ang bihis ng mga ito. Lumapit si Bella at kinuha ang bag ni Delia. We'll be back later, Bombi. Saan ba kayo pupunta? Tanong niya. Surprise daw nila sa akin. Mamaya ka na magtanong, anak. Sagot ni Delia at halatang excited. Napakunot noo si Bombi. Gayunpaman, hinayaan niya na lang. Ako, tanong niya. Hindi invited? You're busy, sabi ni Bella habang tumitingin sa mga hawak niyang folder. You said may aasikasuhin ka. Tama naman, may ilang papeles sa punerarya na kailangang ayusin para sa permit at supplier. Kailangan niyang tapusin yon ngayong gabi. Napabuntong hininga si Bombi. Fine, enjoy kayo. Si Mama ha. Pagkaalis ng tatlo, bumalik siya sa mesa at ipinagpatuloy ang trabaho. Tahimik ang bahay, tulog na ang mga bata sa itaas. Ang electric fan lang ang maingay, kasama ng ilang busina sa kalsada. Sinubukan niyang mag-focus sa resibo, forms at listahan ng utang. Pero paulit-ulit siyang napapatingin sa orasan. 10:00, 11:00, 12:00, hanggang sa madaling araw na iwala pa rin. Ano bang ginawa ng mga yun? Bulong ni Bombi. Nag-shopping ba sila sa Mars? Tinawagan niya si Delia pero hindi sumasagot. Tinawagan niya si Bella pero wala rin. Lalong kumunot ang noo niya. Hindi siya OA. Pero sanay siya sa ina niyang nagsasabi kung malilate. At kahit medyo pasaway si Delia, hindi ito ganoong oras umuuwi ng walang paramdam. Naglakad-lakad siya sa sala. Sumilip sa bintana, bumalik sa upuan at tumawag ulit kaso wala pa rin. Maya-maya, may ilaw ng sasakyan sa tapat. Agad siyang tumayo at lumabas. Huminto ang isang sasakyan sa gate at bumukas ang pinto. At unang bumaba si Chantel, mukhang pagod, sunod si Bella na seryoso ang mukha. At pagkatapos ay si Delia na lasing na lasing. Halos nakasandal sa dalawa, tumatawa ng walang dahilan at sabog ang ayos ng buhok. Anak! Sigaw nito nang makita siya. Gising ka pa! Napadilat si Bombi. Obviously, Mama, anong nangyari? Bakit ka naglasing? Lumapit siya agad at inalalayan ng ina. Naamoy niya ang alak dito. Anong nangyari dito?
Relax, sabi ni Bella. She had fun? Fun? Ulit niya at medyo nainis habang inaalalayan ang ina. Bakit nilasing niyo siya? Saan ba talaga kayo nagpunta? Tumayo si Bella ng tuwid. We just went out. Sa bar lang kami nagpunta. Sa bar? Halos mamilog ang mga mata niya. Hindi niyo sinabi. Saka bakit yung dadalhin si mama sa bar? Hindi naman ganyan uminom si mama. Hinayaan yung maglasing. Napatingin si Delia sa kanya at humagikik. Anak, masaya naman ako. Ayos lang, huwag mong awayin ang kapatid mo. Lalong sumama ang loob ni Bambi. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may guilt siyang nararamdaman para sa ina. Para bang may nangyari sa gabing hindi dapat. Kinuha niya si Delia mula sa mga ito. Ako na. Pumasok na nga kayo ron. Isa ka pa, Chantel. Di ka man lang nagsabi. Napayuko ito. Sorry. Binuhat niya ang ina paakyat ng hagdan habang nagrereklamo ito na gusto pa raw sumayaw. Mama, nasa bahay ka na. Sa kwarto, pinahiga niya ito. Pinunasan ng mukha, pinainom ng tubig at nilagyan ng palanggana sa tabi kung sakaling sumuka. Good night, sabi ni Bella sabay pikit. Hindi good night, Mama. Sino bang may sabing maglasing ka? Bulong niya rito. Paglabas niya, nadat na niya sina Bella at Chantel sa hallway. Magpahinga na kayo. Bambi, simula ni Bella. Bukas na tayo mag-usap, ang init ng ulo ko sa inyo. Kung ano-anong pinagagawa ninyo kay Mama. Hindi naman pala inom yan eh. Ginagawa niyan lahat para sa'yo, Bella. Huwag ka namang mapagsamantala. Malamig niyang untag dito. Pumasok siya sa sariling kwarto ng masama ang loob. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Kung may hangover ang tatlong diva sa taas, siya ang sasalo sa sambahayan. Nagluto siya ng sinangag, itlog, toyo, lugaw para sa mga lasenggera at gatas para sa mga bata. Pinakain muna niya sina Toto, Mimi at Gwen. Bombi, sabi ni Toto habang ngumunguya. Galit ka? Hindi, sagot niya. Masungit ka kasi. Pagkatapos pakainin ng mga bata, umakyat siya, dala pa rin ang tray para kay Delia. Nadaanan niya ang kwarto ni Bella. Kakatok na sana siya nang marinig ang boses ng mga ito. Parang nagtatalo sina Chantel at Bella. Huwag mo nang isend, sabi ni Chantel sa loob. Hindi ka ba naawa sa mama mo? Ang bait-bait ng pamilya mo rito sa Pinas. Why not? Sagot ni Bella. He deserves to know. Sakay naman ang plano, di ba? Alam mo kung bakit talaga ako umuwi rito. Nagsalita pa ulit si Chantel. Pero hindi ganito. Alam mo sa sarili mo na wala kang nakitang mali kay tita. Kung hindi ka pa gumawa ng paraan, wala. Pero nagmatigas si Bella. Dapat alam ni Daddy kung anong klaseng babae ang ginugusto niya noon pa man. Sinira niyang buhay ng mommy na nagpalaki sa akin. Parang may tumunog sa tainga ni Bambi. Bella, sabi ni Chantel. This is revenge. Walang kasalanan si tita. Mahal na mahal ka niya. Imposibleng hindi mo yun alam. Alam kong galit ka sa nangyari sa mommy mo, pero si Tita Delia, siyang totoo mong ina at labis ang pangungulila niya sa'yo. No. Mama ko siya pero naging kabit siya ni Daddy. Matigas na sagot nito. This is truth. Biglang binuksan ni Bambi ang pinto. Nagulat ang dalawa. Nakatayo si Bella sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Si Chantal naman ay natigilan. Ano yung isasend mo? Malamig niyang tanong at tiningnan ang cellphone nito. Bambi, sabi ni Chantal. Ano yan? Lumapit siya at mariing tiningnan ang kakambal. Mabilis na umatras si Bella. Wala. It's none of your business. Nanay ko ang business ninyo. Mga loka-loka. Ano pinaplano niyong masama? Nag-agawan sila sa cellphone. Hindi naman brutal pero magulo talaga. Si Chantal, sinusubukang umawat pero wala na siyang pakialam. Stop it! Sigaw ni Bella sa kanya. Sa kaguluhan, bumukas ang pinto. Dumating ang mga bata. Sumunod si Delia na hawak pa ang ulo. Ano ang nangyayari? Tanong ng kanilang ina. At sa mismong sandaling yon, nakuha ni Bambi ang cellphone. Tiningnan niya ang screen at nakita ang litrato. Si Delia sa bar kagabi.
Napapalibutan ng isang lalaking hindi niya kilala at nakasubsob ang mukha ng lalaki sa lieg ng ina habang halatang lasing. Nanlaki ang mata niya. Ano to? Napaiyak si Delia nang makita yon. Hala, ano yan? Nabilis siyang tumingin kay Bella. Kagabi lang to ah. Kasama niyo siya. Hindi ganyan si mama. Nilasing niyo siya tapos ngayon kinunan niyo ng ganyang larawan. Hindi ba dapat binabantayan niyo? Sabihin mo nga sa akin, Bella. Narinig ko kayo ni Chantal na nag-uusap kanina. Sinisiraan niyo bang mama ko? Anak, hinawakan ni Bella ang braso niya. Tahimik si Bella ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumulo ang luha nito. Yes, gusto ko ng isang bagay na magagamit ko dahil sinira niya ang buhay ng mommy ko. The real wife of dad. My mom cried because of her. Nagmakaawang mommy ko na bigyan ka ng atensyon. Namatay yung mommy ko na dala-dala pa rin ang kataksilan na ginawa ng totoo kong ina. Bella, mahinang sabi ni Chantel. Alam niyang may asawa na si Daddy, sigaw ni Bella kay Delia. She knew, and yet, tinuloy niya pa rin. Humagulgol si Delia. Anak, don't call me that. Umiiyak na sigaw ni Bella. May pumutok sa dibdib ni Bambi. Lahat ng simpatya niya, lahat ng effort niya na intindihin si Bella. Lahat ng araw na sinusubukan niyang maging pamilya, nadurog sa isang iglap. Lumapit siya at nasampal niya si Bella. Napahawak si Bella sa pisngi habang patuloy sa pag-iyak. Bambi, bulong ni Chantel. Hindi mo alam lahat, sigaw niya kay Bella. Hindi mo alam kung paano rin nasira si mama. Iniwan siya, kinuha ka sa amin, pinagchismisan ng mga tao, pinagtulungan ng mundo. Ang tanging sobrang hiniling lang ni mama ay yung makasama ka. Naiintindihan naman namin kung ang asawa ni Papa ang nagpalaki sa'yo. Pero kailangan bang ibaba mo ang totoo mong ina na nagluwal sa'yo para lang mapaghiganti ang nanay na nagpalaki sa'yo? Tumulo rin ang luha ni Bambi. May mali si mama. Oo, pero hindi pwedeng bumalik ka lang dito para durugin siya. Napahagulgol si Bella. Mama ko ang pinagtaksilan niya. At nanay ko rin ang sinira ng tatay nating dalawa. Sigaw niya pabalik. Natahimik muli ang lahat. Hindi niya alam kung sino ang tama. Pero alam niyang lahat sila'y nasaktan ng parehong lalaki. At ngayon, sila-sila na lang din talaga ang nagkakasakitan. Lumipas ang mga araw na tila may nakapatong na makapal na kumot sa buong bahay. Tahimik at mabigat. Hindi niya inakalang ganun kasakit ang away na yon. Hindi lang dahil nasampal niya si Bella. Hindi lang dahil muntik ng wasakin nito si Delia. Kundi dahil ngayon mas kilala na niya ang kapatid, mas naiintindihan din niya kung saan ang gagaling ang galit nito at nakakainis yon. Kapag nakakasalubong niya si Bella sa hallway, diretso lang siya. Kapag sabay sila sa lamesa, ang mga bata ang kinakausap niya. Kapag may gustong sabihin si Chantel, hindi niya pinapansin. Si Delia naman ay tahimik lang. Hindi nito kayang magalit ng matagal kay Bella. Nakikita ni Bambi kung paano palihim nitong tinitingnan ng anak habang nasa sala. Kung kumain ba, kung okay ba, kung umiiyak ba sa kwarto. Malambot talaga ang puso ng kanilang ina. Minsan ay gusto niya itong kotongan. Minsan gusto niya itong itapon. Hindi deserve ni Bella ang ganoong pagmamahal mula kay Delia. Isang hapon, nadatnan niyang nakaupo si Delia sa kusina. Nagbabalat ng sibuyas kahit wala namang lulutuin pa. Alam niyang yun ang style nito kapag maraming iniisip. Lumapit siya at umupo sa tapat. Mama, wag mo munang kausapin kung ayaw mo. Napatingin si Delia sa kanya. Anak ko pa rin yon. Nasaktan lang para sa nanay na nagpalaki sa kanya. Nasaktan din tayo. Giit naman ni Bambi. Tumango si Delia. Tumulo ang luha nito ng tahimik. Kung alam mo lang, ilang beses ko nang sinisi ang sarili ko. Mama, sabi niya rito. Wag mong akuin ang lahat. May kasalanan ng papa namin sa lahat ng ito. Siya naman talaga ang punot dulo ng lahat. Lumipas pa ang 2 araw at isang hapon habang nasa bakuran si Bambi at nagdidilig ng halaman, narinig niyang may yabag sa likod. Bambi! Boses yon ni Bella. Nagpatuloy siya sa pagdidilig. Busy ako. Tahimik si Bella sandali. Pagkatapos ay biglang lumapit sa kanya. Tumabi ito.
I'm sorry. Napatigil ang host sa ere. Huminga si Bella ng malalim. Pasensya na sa pagpunta ko rito ng may galit. Pasensya na sa pagtatangkang saktan si Mama. Pasensya na sa pananakit sa feelings ninyo. Mahal ko si Mommy dahil siyang nagpalaki sa akin. At pakiramdam ko naging miserable siya dahil kay Mama. Napalingon siya rito. Namumugto ang mga mata ng kapatid niya. Bakit ngayon ka lang nag-sorry? Tanong niya. Alam kong nasaktan ka pero hindi mo pwedeng gamitin si Mama para lang gumaan ang loob mo. Hindi perfect si Mudra Kels. Syunga siya noon. Pero naniniwala pa rin ako na mabuti siyang babae. Doon tuluyang napaiyak si Bella. Alam ko naman yan. Pinili ko lang talagang maging bulag kasi galit ako. I'm really, really sorry. Naramdaman ni Bombi ang pagluwag ng dibdib. Ayaw niyang magpatawad agad. Gusto niyang magdrama pa ng kaunti. Karapatan niya yon, pero pagod na rin siya sa bigat. Fine, sabi niya. Pinapatawad na kita. Napatingin si Bella. Talaga? Half lang, sagot ni Bambi. Full kapag tinulungan mo akong manligaw kay Chantel. Napatawa si Bella habang umiiyak. At sa tunog na yon, parang may bumalik sa bahay. Maya-maya'y lumabas si Delia sa pinto. Halatang kanina pa nakikinig ang marites niyang ina. Bella, mahinang tawag nito. Lumingon ang kapatid niya. Biglang lumapit si Delia at niyakap ito ng mahigpit. I'm sorry anak. Niyakap din ito ni Bella. Galit ako noon. Namimiss ko pa rin siya. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay itong galit na nararamdaman ko sa pagkamatay ni Mommy. Nakakaintinding tumango si Delia. Mula noon hanggang ngayon, mapag-unawa pa rin ang kanilang ina. Madaling magpatawad at madaling mahabag. Ilang araw pa ang lumipas, mas gumaan ang lahat. Bumalik ang sigla sa bahay. Bumalik ang tawanan sa hapagkainan. Bumalik ang pang-aasar ni Bombi sa lahat. Si Bella ay mas sumasali na sa kwentuhan. Sa Delia naman ay mas payapa na ang mukha. Hindi nila sinabi kay Peter ang nangyari nitong mga nakaraang linggo. Hindi rin natuloy ang pag-send ng litrato. Binura yun ni Bella mismo sa harap nila. Ako ang nakakuha! Malakas na sigaw ni Chantel. Tinaas ang flower bouquet at agad na tumingin sa kanya. Oh my God! Ibigay niyo sa boyfriend ko ang garter! Ha ha ha! Natawa na lang din si Bambi sa maarteng tawa ng girlfriend niya. Napailing na lang siya at tumayo. Nang siyang makakuha ng garter, kilig na kilig si Chantel. Wala pa pero hinalikan agad siya sa pisngi. Kunwari naman siyang kinilabutan, kaya natawa ang guests sa kasal ni Delia at Peter. Pero sa loob-loob ni Bambi, kilig na kilig ang bading na katulad niya kay Chantel. Napatingin siya kay Bella na katabi ni Luis. Nagkangitian silang dalawa. Matagal silang nawalay sa isa't isa. Gayunpaman, sa dami ng kanilang mga pinagdaanan at kahit matanda na, hangad niyang bigyan pa sila ng panahon ng Diyos para mas maging malalim pa ang kanilang ugnayan bilang kambal. Ipinapakita ng kwentong ito na kahit magulo at masakit ang nakaraan ng pamilya, pwede pa rin itong maayos sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at pagpapatawad. Natutunan din natin na ang galit kapag kinimkim ay lalo lang nakakasakit sa ating mga sarili at sa iba. Higit sa lahat, ang tunay na pamilya ay hindi lang sa dugo, kundi sa mga taong nananatili at nagmamahal sa isa't isa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.